Hola mga mi, nagbabalik na naman ako para gumawa ng backdrop. At dito ulit ako gumawa sa may Kainta sa may St. Anthony Subdivision. Ito nga pala ay binyag at first birthday ni Maria. Pamangkin nga pala ito ng aking workmate. As usual, pagdating nga namin sa venue ay wala na akong sinayang na oras pa. 11:30 kasi yung binyagan, kaya kailangan namin itong bilisan ulit. Alam niyo naman mga mi na hindi biro talaga ang paggagawa ng isang backdrop. Sayang nga at mayroon akong isang na-miss na gagawin sana ng backdrop. Nagkataon kasi na nag-host din ako sa isang birthdayhan kaya hindi na kinaya ng inyong mahadera ang paggagawa pa ng backdrop kinabukasan. O diba, napakatalentado na talaga ng inyong mahadera. Kung mapapansin nyo nga ay bihis na bihis din ako dyan kasi nga pupunta nga kami ng mall pagkatapos kong gumawa ng backdrop. Kailangan na kasi namin bilhan ng mga damit yung aming mga junakis na pang Christmas party nila. Habang pinapalobo ko nga yung mga lobo na binili nila ay napansin kong wala silang nabili na 12 inches. Oh no, mga mahadera. Kaya nag-iisip ako dyan kung ano ang dapat kong gawin at ayun, tinry ko nga palubuhin yung mga 5 inches. Pero sa tingin ko nga hindi talaga kakayanin na lahat ay 5 inches. Kaya naman ang ginawa ko ay nagpahabol ako ng kahit 50 pieces lang na 12 inches. Kaya naman paalala lang po sa mga magpapagawa sa akin ng backdrop na nakadepende talaga sa bibilihin yung mga lobo yung magiging outcome ng magagawa ko. Syempre, hindi naman ako papayag na hindi maganda ang aking magagawa. Kaya ayan, iniisip ko na kaagad kung ano pa ang dapat kong idagdag. Sa totoo lang mga mi, talagang sobra-sobra ang kilig ko kapag meron ako nare-receive na message na gusto nila akong kunin. Kasi nga, ang pakiramdam ko ay talaga nagugustuhan nila ang aking mga ginagawa. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung may bala ka magpa-event, huwag ka nang mahiyang i-message ako. Basta kaya kong puntahan yung lugar mo, caring-carry yan, walang eme si mahadera dyan. At dito na nga sa part ng video na ito ay isa-isa ko nang dinidikit yung mga lobo na napalobo namin. Tinitimbang ko na nga sa part na yan dahil puro 5 inches yung mga nilalagay ko dyan. Tapos yung mga malalaki na nasa ilalim ay meron pang mga design. At dun nga sa kabilang side, unti-unti ko nang kinakabit yung mga 12 inches na nabili nila. Medyo binibilisan ko na nga rin ang paggagawa dyan dahil papalapit na ng papalapit yung oras ng binyagan. Tapos nag-worry pa nga ako dahil medyo nawala ng hangin yung aking balloon pump. Oh no, mga mi. Grabe, bawat pag-aayos talaga ng backdrop ay meron iba-ibang mga experiences talaga. Kaloka talaga mga ganito. Kapag may ganitong aberya ay kailangan mo pa rin matapos dahil syempre ito na yung mismong araw ng event nila. Habang tumatagal nga, unti-unti ko na rin nakikita kung ano magiging outcome nitong aking ginagawa. Halika na, sabay-sabay na nating tignan kung ano ang naging outcome. OMG mga mi, kahit nagkaroon ng konting aberya, ayan na itawid natin ang pagpapaganda nitong backdrop ni Maria. Kaya sa mga gustong sumubok na gumawa ng mga backdrop ay kailangan maging creative kayo at mapamaraan. At dapat lagi kayong handa sa mga hindi inaasahang aberya. Napakasarap talagang tignan ng kulay pink. Yan kasi ang paboritong color ng inyong mahadera. At nung natapos na nga at nakita na nung nagpa-event ay talaga naman nagandahan sila. Tignan nyo naman, o diba, napakasimple lang pero pag titignan nyo at tititigan ay maganda rin.